Kapag naiisip natin ang mga unang tao, madali lang isipin na nanginginig sila sa lamig, nginig ang ngipin, habang may mga lobo na umuungal sa dilim. Pero ang totoo, hindi ganoon kasama ang buhay nila tulad ng ipinapakita sa pelikula. Ngayong gabi, gusto kitang dalhin pabalik sa mga nagyayelong panahon noon, sa mga kubo at tirahan kung saan ang ating mga ninuno hindi lang basta nakaligtas, kundi madalas pa nga ay natutulog ng mas maayos kaysa sa karamihan sa atin ngayon. Bago tayo pumasok sa mundong iyon, pahingi muna ako ng maliit na pabor. Kung nakikinig ka ngayon at nag-e-enjoy, siguraduhing mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comment kung saan ka nakikinig at anong oras na sa iyo. Gustong-gusto kong basahin yan. Pakiramdam ko para tayong lahat nagkakatipon sa paligid ng iisang bonfire, kahit nahiwalay tayo ng 1,000 taon at sobrang init sa loob ng bahay. Ang totoo, ang tulog noon ay hindi lang luho para sa mga sinaunang tao. Ito ay para sa kanilang kaligtasan. Kaya tinatrato nila ito ng seryoso na madalas nating nakakalimutan ngayon. Sa makabagong mundo ng mga kumikislap na screen at nagbubuzz na mga telepono, ipinapakita ng mga ebidensyang arkeolohikal na noong panahon pa ng mga Neanderthal at mga unang Homo sapiens na gumagawa na sila ng mga kubo, na pag-aralan na nila ang sining ng kaginhawaan sa mga nakakagulat na paraan. Sa mga paghuhukay sa mga lugar tulad ng Terra Amata sa France, natuklasan na halos 400,000 taon na ang nakalilipas, gumagawa na ang mga tao ng mga kubo gamit ang mga sanga, bato, at balat ng hayop. Hindi ito mga payak na linto lang. Dinisenyo ang mga ito ng maingat para hadlangan ang hangin at mapanatili ang init. Isipin mo na nakahiga ka sa loob ng isa sa mga iyon. Yung mga pader, may mga balahibo na nakapadyak, may apoy na nagliliyab sa labas ng pintuan, habang tahimik na bumubuo ang niyebe sa labas. Hindi yan kalungkutan. Ang saya pa nga. At habang nandito tayo, pag-usapan natin yung mga kama. Oo, may kama sila, hindi lang tambak ng mga dahon. May ebidensya sa mga lugar sa South Africa na nagpapakita ng mga unang tao noong 200,000 taon na ang nakalipas ay gumagamit ng mga patong-patong na damo at sedge para gumawa ng mga nakataas na higaan. May ilan pa nga na nilalagyan ng mga halamang natural na pangtaboy ng insekto. Mga bahay na yari sa lupa. Kaya naisip ko na mas magaling silang magtaboy ng mga insekto kaysa sa karamihan sa atin na gumagamit ng mahal na spray. Pagkatapos, yung mga Neanderthal sa mga kuweba tulad ng Shanidar at El Sidron ay gumamit ng halo ng damo at sanga ng pine para sa higaan. Ang pine ay naglalabas ng sariwa at amoy na pine na malamang nakakatulong para hindi dumapo ang mga pulgas at garapata. Sabihin mo na lang, mas maganda yon kaysa sa batik-batik at tigas na kutsyon na pinagsisihan mo. Iba-iba ang mga kubo, depende sa lugar at panahon kung kailan sila itinayo. Sa mga malamig na lugar, ginagamit minsan ang mga buto at pangil ng mammoth bilang balangkas, tinatakpan ng balat para makagawa ng maluluwang at insulated na bahay. Nakadiskubre ang mga arkeologo sa Ukraine ng buong mga baryo na gawa sa mammoth bone huts na mga 15,000 taon na ang tanda. Sa loob ng mga pader, pinatong-patong ang mga buto na hindi lang nagsisilbing suporta kundi nagsisilbing insulation din. Palaging may apoy na nagliliyab at ang usok ay lumalabas sa mga maingat na ginawa na butas. Ang loob ng bahay ay sapat na init para makatulog kahit sa pinakamatinding taglamig. Gabi na. Para sa amin medyo creepy yata yung magkubli sa loob ng kubo na gawa sa mga buto. Pero para sa kanila, talagang smart yon at siguro ramdam nila na parang natutulog sila sa isang prehistorikong luxury cabin. At eto pa, yung mga mahabang gabing taglamig, hindi lang basta tulog lang. Para yan sa pagkakaisa, magkakalapit ang mga tao habang natutulog, pinapainit ng katawan ang isa't isa. Yung mga bata nakapwesto sa pagitan ng mga matatanda at malamang nandun din yung mga lolo't lola. Init, seguridad at bonding lahat sa isang pagkakataon.
Walang electric heater ang mga ninuno natin noon, pero nandyan ang init ng pamilya at ang tunog ng apoy. At yung ganong pagtulog ng sama-sama, nagbibigay din ng matinding pakiramdam ng seguridad. Kapag may panganib, mapaligalig man ng hayop o bagyong sumisira sa kubo, laging may gumigising, laging may nakabantay. Hindi malungkot ang pagtulog nila, pinagsasaluhan, puno ng tiwala. Kung ikukumpara mo ito sa mga modernong kwarto natin na nakasarado at mga nag-iisang screen na kumikislap, baka mapaisip ka na parang mas may tama sila noon. Talo tayo, pero seryoso tayo saglit. Akala natin ang galing na natin dahil may memory foam na tayong mga kutsyon at blackout curtains. Pero anong silbi nun kung gigising tayo hanggang dunang umaga, nag-i-scroll lang sa phone? Hindi kailangan ng mga unang tao ng melatonin gummies o weighted blankets. Buong lifestyle nila ang nakaayos para sa perfect na tulog. Umaayon ang katawan nila sa sikat ng araw. Madilim ang mga kubo nila paggabi. Ang apoy nila ang nagbibigay ng tamang init. At ang natural na materyales na tinutulugan nila ang kumakarga sa kanila. Mas bet nila to kesa sa karamihan ng synthetic na kutsyon. Kaya kahit na iniisip mo na nagugulo sila sa lamig, ang totoo, yung mga sinaunang tao na nakabalot sa mga balahibo sa loob ng kanilang mga kubo, ang mga tunay na eksperto sa malalim at nakaka-refresh na tulog tuwing taglamig. Kapag pumasok tayo sa isa sa mga kubong yon para tingnan ng malapitan, makikita mo kung gaano katalino ang mga ninuno natin sa pagpigil ng matinding lamig na pumasok sa loob. Natuklasan ng mga arkeologo na maraming kubo ang ginawa gamit ang klase ng dobleng patong. Panlabas na balat ng mga sanga o buto, tapos sa loob ay mga balat ng hayop, damo, o hinabing mga damo. Isipin mo na lang na parang sinaunang insulasyon ito. May mga balat pa nga na nilalagyan ng taba ng hayop para hindi gaanong tinatablan ng hangin at basa. Parang primitive nga yan. Pero kapag nakapag-camping ka na sa lamig gamit ang manipis na tolda, alam mo na bawat detalye ang nagpapalayo sa'yo sa panginginig at nagpapahimbing ng tulog. Para sa kanila, hindi pwedeng pumalya. Ang bahay na tumatagas ay pwedeng magdulot ng frostbite, sakit, o mas masahol pa. Yan. Dahil kailangang tama talaga ang gawin nila, napilitan silang gumawa ng mga silungan na mas epektibo kaysa sa inaasahan natin. Ang apoy ang puso ng mga barahang ito tuwing taglamig, at ang pagsasaayos nito ay isang sining mismo. Kailangan na ang apoy ay manatiling mahina pero tuloy-tuloy buong gabi para magbigay ng init nang hindi pinupuno ng usok ang loob. Sa mga lugar sa Europa, may nakita ang mga arkeologo na maingat na inayos na mga pugon. Minsan may mga baturing inilagay palibot para maglabas at magpanatili ng init. Sa ilan pang mga baraka, maaaring may ilang maliliit na apoy pa, nakalatag ang mga pugon para pantay-pantay ang init na maramdaman ng lahat. Hindi lang praktikal ang pagpapanatili ng apoy buong gabi. Isa itong kasanayan na ipinamana mula sa mga ninuno. Kailangan may bumangon paminsan-minsan, pakainin ang mga uling, at ayusin ng tama ang mga kahoy. Halos makita mo na yung matanda na nagrereklamo na ang mga kabataan ngayon hindi na marunong magpatuloy ng apoy habang nagdadagdag ng panggatong. Isa pang susi sa ginhawa tuwing taglamig ay yung sahig mismo. Ang matulog ng diretsyo sa nagyayelong lupa ay sobrang sakit, kaya naglalagay ang mga tao ng mga damo bilang patungan, mga balahibo, at sanga ng pine para hindi direktang madampian ng lamig ang lupa. May mga grupo pa nga na naghukay ng mababaw na hukay sa gitna ng kubo at nilapitan ito para magkaroon ng bahagyang lukob na lugar sa pagtulog kung saan umiikot ang mainit na hangin. Isa itong disenyong ginagamit pa rin sa mga tradisyonal na bahay sa Siberia hanggang ngayon. Nakatuklas ang mga arkeologo sa mga lugar sa Rusya at gitnang Europa ng ganitong mga pagbabago sa sahig na nagpapatunay na hindi lang basta nagtayo ang mga ninuno natin ng mga pader at umaasa sa swerte. Pinag-isipan nila ng mabuti kung paano pakikinabangan ang init, hangin at katawan.
Nagkakasalamuha sila sa mga masisikip na lugar. Ang kanilang pag-survive ay nakabase sa isang uri ng sinaunang engineering. Siyempre, hindi lang ito tungkol sa pagpapanatiling buhay. Mahalaga rin ito para sa kalidad ng buhay. Kapag nakakatulog ng maayos, mas mataas ang tsansa na matagumpay ang panghuhuli kinabukasan, mas malinaw ang alaala para maipasa ang mga kwento at mas malakas ang resistensya. Sabi ng mga modernong eksperto sa pagtulog, posibleng ang pagtulog ng magkakasama noon ay nagdulot ng staggered sleep cycles sa grupo kung saan may mga tao na tulog ng malalim habang ang iba ay hindi. Habang ang iba naman ay nasa magaan na yugto. Ibig sabihin, bihira talagang maging ganap na mahina ang buong kampo. Laging may isang tao na kalahating gising, gumagalaw kapag may kakaibang tunog mula sa apoy o kapag nagbago ang hangin. Parang tula nga, ang pagtulog ay parehong pansariling pahinga at sama-samang depensa. Huwag din nating maliitin ang papel ng tunog. Ang mga kubo sa taglamig ay buhay sa mga tahimik at pamilyar na ingay. Ang pagputok-putok ng mga uling, ang banayad na paggalaw ng mga balat na niyayayanig ng hangin, ang paghinga ng mga miyembro ng pamilya na magkayakap. Hindi ito basta-basta. Mga tunog na hindi panganib kundi kaligtasan. Isipin mo na nakakatulog ka habang naririnig ang banayad na ugong ng buhay sa paligid mo. Yung parehong ginhawa na nararamdaman natin kapag naririnig natin humihinga ang minamahal natin malapit sa atin o kahit yung puting ingay ng bentilador. Yung sinaunang bersyon nito ay mas natural. Yung kulungan ng tunog na yon ang tumutulong para pakalmahin ang isip, katulad ng init na nagpapakalma sa katawan. At kahit madali itong gawing romantiko, dapat tandaan ang hindi kapani-paniwalang tatag sa likod ng lahat ng ito. Hindi mga bakasyunan ang mga kubong yon. Mga lifeline yon na itinayo laban sa ilan sa pinakamalupit na taglamig na kaya pang ibato ng yelo sa kanila. Pero pag pinagsama-sama mo ang mga ebidensya, yung mga damuhan sa kama, yung mga balat na pumipigil sa hangin, yung mga pader na gawa sa buto ng mammoth na matibay pa rin, mapapansin mo na hindi pala sila nagdurusa sa malamig na gabi na parang walang katapusan. Marunong silang mag-winter sleep, ginagawa nilang komportable ang kailangan. Minsan tinatanaw sila ng modernong mundo na may awa. Pero baka pagdating sa malamig na gabi, tayo naman ang tinitingnan nila na may inggit. Ang damit ng mga taglamig noon, hindi lang tungkol sa uso. Para talaga sa totoo lang, ang pagbabalot ng sarili gamit ang mga balat ng usa at balahibo ng lobo ay talagang nagpapakita ng estado o katayuan. Ang suot ng ating mga ninuno kapag natutulog ay kasing halaga ng mga bahay na kanilang tinirahan. Ang mga arkeolohikal na tuklas tulad ng mga balat at karayom na gawa sa buto na may edad na hindi bababa sa 40,000 taon ay nagpapakita na ang mga tao noon ay nagsusulsi na ng damit na sukat sa katawan, hindi lang basta nagtatahi ng balat at ibinabalot sa balikat. Mahalaga ang tamang sukat nito. Ang masikip na tunika or leggings na gawa sa balat ay mas epektibong nakakapit ng init sa katawan kumpara sa maluwag na pagbabalot. Para sa pagtulog, ganito ang kanilang suot. Ang mga damit naging parang pajama na lang, pero mas matibay, mas mainit, at minsan amoy pa rin ng pangangaso. Tapos pag-usapan natin ang mga balahibo. Ang mga balahibo, ang lahat-lahat. Sa mga nahukay sa buong Ice Age Europe, makikita na iba't ibang klase ng balat ng hayop ang ginagamit. Bawat isa pinipili dahil sa mga partikular na katangian. Ang balahibo ng fox ay pinapahalagahan dahil sa makapal nitong undercoat na nagbibigay ng init. Karaniwan ang mga balat ng usa at reindeer dahil malalaki at madaling makuha. Ang mga lobo at oso naman ang nagbibigay ng makakapal at mabibigat na balat na pwedeng gawing kumot na sapat pang takpan ang maraming natutulog. Isipin mo ang isang pamilya na nakahiga sa ilalim ng napakabigat na balat ng oso na parang sinaunang bersyon ng weighted blanket na pinipisil ang katawan.
Sabi pa ng modernong siyensya, nakakatulong ang bigat ng ganitong mga kumot para mag-relax ang katawan at makatulog ng mas mahimbing. Kaya kapag nakayuko tayo ngayon sa ilalim ng weighted duvet, hindi tayo gaanong iba sa mga unang tao na nakahiga sa ilalim ng balat ng lobo. Meron din silang strategy sa paglalagay-lagay ng mga layers. Parang alam natin na magsuot ng thermal layers sa ilalim ng jacket. Ganoon din ang mga ninuno natin sa kanilang mga damit pangtulugan. Malambot na loob ng balat ng hayop na may balahibong nakaharap sa loob para panatilihing mainit ang katawan. Sa ibabaw nito, may mas makakapal na balat o balabal. Minsan tinatahi o tinatali para hindi pumasok ang hangin. May mga nilalagyan pa nga ng damo o lumot sa pagitan ng mga patong para mas mainit. Medyo simple ang tunog, pero epektibo ito. Ang kalikasan ang nagbigay ng materyales at ginamit ito ng tao para makagawa ng mas mahusay kaysa kahit anong unang modernong kumot. At hindi natin pwedeng kalimutan ang sapatos. Kapag malamig ang paa, masisira kahit ang pinakakomportableng gabi. May mga natuklasan ang mga arkeologo. May ebidensya ng mga moccasins at sapatos na may fur lining. Minsan, pinupuno pa ng tuyong damo para maging insulasyon. Kahit sa loob ng bahay, habang nakahiga sa higaan na gawa sa damo at sanga ng pine, malamang lagi nilang tinatakpan ang mga paa. Ang ideya ng pagtanggal ng medyas bago matulog, isang modernong luho lang yan. Para sa kanila, ang pagpapanatiling mainit ng mga daliri sa paa ay para mapanatili ang daloy ng dugo at maiwasan ang frostbite. Praktikal ito, oo, pero ibig sabihin din nito ay makakatulog sila nang hindi naiinis sa lamig ng paa na alam nating lahat. Ang nakakatuwa pa dito ay, yung damit at kumot halos nagsasama na lang. Yung kapa na ginagamit sa araw, pwedeng gawing kumot sa gabi. Yung hood na may balahibo ng bata, pwedeng pantakip sa ulo at unan din. Wala talagang nasasayang, lahat may iba't ibang gamit. Dahil dito, naging smooth yung palitan ng gamit mula araw hanggang gabi para makaraos. Kasi kapag kakaunti lang ang gamit, ang luho hindi yung may hiwalay na pajama at kumot, kundi yung sapat na balahibo para mapainit lahat habang umiihip ang hangin sa labas. Dito natin makikita ang talino ng pag-aangkop. Ang kombinasyon ng damit na swak sa katawan, patong-patong na balahibo, at init ng sama-samang tao ang dahilan kung bakit nakagawa ang mga sinaunang tao ng sariling microclimate sa loob ng kanilang mga bahay. Dinadala nila ang init sa kanilang mga damit. Dinagdagan pa ng mga balat ng hayop at mga higaan, tapos sinelyuhan nila ito sa mga silungan na pumipigil sa matinding lamig ng taglamig. Hindi na ang tanong kung kaya nilang mabuhay, kundi kung gaano sila kakomportable sa kanilang pag-survive. Kapag iniisip mo sila, mahimbing ang tulog, nakabalot sa mga balahibo, komportable sa mga kubong ginawa ng maingat, mapapaisip ka na baka hindi lang sila basta nakikibaka. Namumuhay sila ng maayos kahit sa pinakalamig na taglamig. Na-master nila ang sining ng pahinga ng mas mahusay kaysa sa marami sa atin kahit may mga modernong kaginhawaan. Ang apoy ay higit pa sa isang gamit. Ito ang puso ng kubo. Kapag pinipiga ng lamig sa labas, ang kisap ng apoy ang nagiging buhay ng payak na tahanan. Hindi lang ito tungkol sa init, kahit mahalaga iyon. Tungkol din ito sa ritmo. Matagal nang sinasabi ng mga arkeologo at antropologo na ang liwanag ng apoy ang nagpalawig ng araw, kaya nakakapagtipon-tipon, makapag-usap, at makapaghanda ang mga sinaunang tao para matulog sa paraang hindi magagawa ng natural na dilim. Bago pa man magkaroon ng apoy, kapag lumubog ang araw, tuluyang nagdidilim ang mundo. Pero dahil sa apoy, may liwanag, init, at banayad na paglipat papunta sa pagtulog. Isipin mo na nakahiga ka sa kubo, medyo mabigat na ang iyong mga mata, habang sumasayaw ang mga anino ng apoy sa mga pader na gawa sa balat at buto. Nakakabighani at nakakapagpakalma ito, parang lullaby ng kalikasan. Ang pagkakaayos ng ang apoy sa loob ng kubo ay nagpapakita kung paano ito naging bahagi ng gabi-gabing buhay. Kadalasang nasa gitna ang pugon
at nakapaligid dito ang mga tulugan na parang bilog. Hindi lang nito pantay na naipapamahagi ang init, pero nagdudulot din ito ng pakiramdam ng pagkakaisa. Lahat, mula sa mga sanggol hanggang sa matatanda, ay nakaharap sa nagliliyab na puso ng kubo kahit na nasa gilid sila. Ginagamit din ng liwanag ng apoy bilang hangganan. Hinahati nito ang ligtas na loob sa dilim na kumakapit sa mga pader ng kubo. Nakakatulog ka habang may apoy na naglalagablab sa paligid. Ang sentro ay para maramdaman ng grupo na parang umiikot sila sa init at seguridad. Pero may mga hamon ng apoy. Kailangan kontrolin ang usok. Kung hindi, ang ginhawa ng init ay magiging dahilan ng pagkahilo. Ipinapakita ng mga arkeolohikal na lugar na ang mga kubo ay ginagawa na may maliliit na butas, bukasan sa bubong o puwang sa estruktura para makatakas ang usok habang nananatili ang init sa loob. Hindi ito perpekto, syempre. Siguradong may mga gabi na nanlulumot ang usok sa mga mata o nag-aatake ng ubo ang grupo. Pero dahil sa pagsubok at pagkakamali, natuklasan nila ang tamang-tama lang ang apoy. Sapat para tumagal hanggang madaling araw, pero hindi sobra para gawing chimenea ang kubo. At kahit may mga pagkakamali, mas pinapawi ng pagputok-putok at init ng apoy ang anumang abala. Higit pa sa pisikal, binubuo ng apoy ang takbo ng tulog. Ayon sa mga bagong pag-aaral sa mga hunter-gatherer na tulad ng Hadza sa Tanzania, nagpapakita na ang apoy ang dahilan kung bakit hati-hati ang tulog. Hindi sabay-sabay natutulog at nagigising ang lahat. Sa halip umiikot ang grupo sa mga yugto ng magaan at malalim na tulog kung saan may laging gising o kalahating gising na nagbabantay sa apoy. Siguro ganito rin ang takbo ng buhay ng mga ninuno natin noon. Hindi lang basta nagpapainit ng katawan ng apoy. Inaayos din nito ang gabi nila, siguradong may nagbabantay palagi, tagapag-alaga ng apoy at ng grupo. May ginhawa rin sa isip na dala ng apoy. Pinipigilan ng apoy ang mga mababangis na hayop. Kahit yung mga malalaking pusa na kadalasan ay nangangaso sa tao, natatakot silang lumampas sa liwanag at usok para abutin yung mga taong natutulog sa mga kubo sa gitna ng gubat o nagyayelong kapatagan. Sobrang halaga nito. Matulog ka na alam mong 3 beses mag-iisip yung mga lobo o leon bago lumapit sa liwanag. Kaya may kapanatagan ng loob na kasing halaga ng init mismo. Sa ganitong paraan, ang apoy ay parang kalasag at bantay. Pinapayagan nitong magpahinga ang tao. Tapos syempre, yung parang panaginip na vibe ng liwanag ng apoy. Tumingin sa mga apoy bago matulog ay ginagawa na ng mga tao ng daan-daang libong taon. Ang pagputok-putok, yung nagbabagong mga baga, yung dahan-dahang pagguho. Ang kahoy na nagiging nagliliyab na uling. Hinahatak nito ang isip papasok sa parang trance. May ilang antropologo na nagsasabi na ang liwanag ng apoy ay maaaring nakaimpluwensya pa sa mga kwentuhan ng mga sinaunang tao na nagpapasiklab ng mga panaginip at imahinasyon. Kaya siguro habang unti-unting natutulog ang mga prehistoric na tao sa ilalim ng kanilang balahibo, ang huling nakikita nila ay ang pag-indayog ng apoy na nagdadala ng kanilang mga isip sa panaginip tungkol sa mga pangangaso, paglalakbay at mga espirito. Hindi lang para sa kaligtasan ng apoy. Isa rin itong daan papasok sa loob ng gabi, kung sinubukan mo na. Pag natutulog ka ng walang laman ang tiyan sa taglamig, alam mo kung gaano kahirap makatulog. Palagi kang pinapaalala ng katawan mo na kailangan ng gasolina para maging mainit. Naiintindihan ito ng mga sinaunang tao ng natural lang. Hindi lang para busugin ang gabi ang kanilang pagkain, para ito ihanda ang katawan sa mahahabang, nagyayelong gabi. May mga ebidensyang arkeolohikal mula sa iba't ibang lugar sa Europa at Asia na nagpapakita na madalas silang nagdiriwang bago matulog, kumakain ng mga pagkaing mataas sa taba at protina para magkaroon ng matagal na enerhiya. Taba mula sa mammoth, reindeer, o hindi lang pagkain ng bison. Ginagamit din ito bilang pananggalang sa lamig mula loob hanggang labas.
Kapag kinakain bago matulog, nagbibigay ito ng enerhiya para manatiling mainit ang katawan hanggang madaling araw. Mahalaga ang pagluluto mismo. Nang matutunan nila ang paggamit ng apoy, ang pag-ihaw at pagpapakulo ng pagkain ay naging mas madaling tunawin, kaya mas maraming enerhiya ang nakukuha kahit konti lang ang effort. Binabasag nila ang mga buto para makuha ang utak na puno ng taba at calories, parang sinaunang merienda bago matulog. Sa katunayan, ang mga pag-aaral sa isotopes ng buto ng Neanderthal ay nagpapakita na mataas ang animal protein sa kanilang diet at taba higit pa kaysa sa kinakain natin ngayon. Pag-usapan natin ang comfort food, ibang level talaga ang buhay nila noon. Busog na busog sa inihaw na karne at nilagang utak ang tamang-tama para sa isang gabing mahimbing at nakaka-recharge na tulog. Pero hindi lang karne ang kinakain nila. Mga archaeological na nadiskubre sa mga lugar tulad ng Shanidar Cave sa Iraq ang nagpapakita na kumakain din ang mga Neanderthal ng mga halaman, mani at buto. Ang iba dito ay may gamot na gamit habang ang iba naman ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya, mga damo. At ang mga ugat na sinunog sa sinaunang pugon ay nagpapakita na sinasadya nilang niluluto ang mga pagkaing may almirol. Parang ito yung bersyon nila ng mainit na tinapay bago matulog. Isang pinagkukunan ng carbohydrates na dahan-dahang pinaglalabas ng enerhiya para mapanatiling buhay ang katawan ng ilang oras habang nagpapahinga, lalo na kapag pinagsama sa karne na mayaman sa taba. Dahil sa tamang balanse na ito, hindi lang sila basta nakaligtas sa taglamig. Namumuhay sila ng maayos dahil sa maingat na pagpili ng pagkain. Nakakatuwa pa, may ebidensya na ang ilang halaman na ginamit nila ay maaaring may mga katangian na nagpapakalma o nagpapadali ng pagtulog. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga bakas ng iro at may chamomile sa mga ngipin ng Neanderthal. Pareho silang mapait at hindi basta-basta kinakain, kaya malamang ginagamit talaga nila ito, posibleng panggamot. Isipin mo na ang pagtapos ng gabi ay hindi sa pag-inom ng tsaa, kundi sa pagnguya ng ligaw na chamomile para kumalma ang tiyan at maginhawa ang isip bago matulog sa ilalim ng mga balahibo. Hindi naman ito kalayo sa mga modernong gawain natin na pag-inom ng herbal tea, pero sila diretso galing sa lupa, walang mga mamahaling pakete. Pati ang pagbabahagi ng pagkain bago matulog, bahagi rin yan. Sa pagtulog, ang sabayang pagkain sa paligid ng apoy ay nagdudulot ng init sa higit pa sa isa. Nagkukwentuhan, nagtuturo ng mga aral. Unang pinapakain ang mga bata habang naghihintay ang mga matatanda. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa kapanatagan ng loob. Ang simpleng ritual ng sabayang pagkain sa liwanag ng apoy ay naghahanda sa lahat para matulog. Nagbibigay ito ng kapanatagan na walang taong matutulog na nagugutom at walang haharap sa gabi ng nag-iisa. Kapag ang huling alaala mo sa araw ay ang lasa ng pagkain. At dahil sa mga tunog ng boses, mas madali silang nakatulog. At eto yung parte na madalas nating nakakaligtaan. Hindi nila minamadaling kainin ang pagkain nila. Sa mundo natin, minsan kinakain lang natin ng mabilis, tapos tuloy-tuloy na ang pagtingin sa screen hanggang hating gabi. Pero sa mga sinaunang kubo, ang hapunan ang pinakaimportanteng bahagi ng gabi. Ang pangangaso ang nagbigay ng pagkain, ang apoy ang nagluto nito, at dahan-dahan silang kumakain ng may pasasalamat, walang ibang iniintindi. Pagkatapos makakain ang lahat, mabigat na sa init ang katawan, payapa ang isip, at ang pagtulog ang natural na susunod na gagawin. Ganito ang kanilang gabi-gabing ritual kasama ang pagkain. Apoy at pamilya sa isang tuloy-tuloy na daan patungo sa pahinga na maaaring ipaliwanag kung bakit ang kanilang tulog kahit sa gitna ng isang taglamig ng yelo ay sobrang nakakabawi. Sa loob ng isang kubo sa taglamig, ang ayos ng pagtulog ay hindi basta-basta lang.
Ito ay maingat na pinagplanuhang balanse ng init, kaligtasan at mga ugnayan ng pamilya. Ang mga arkeologo na nag-aaral ng mga hunter-gatherer na lipunan na hanggang ngayon ay nagsasanay ng sabayang pagtulog ay nagpapahiwatig na malamang ang mga sinaunang tao ay gumagamit din ng mga ganitong estratehiya. Halimbawa, ang mga bata ay inilalagay sa nasa gitna ng grupo, binabantayan ng mga magulang at mga nakakatanda sa magkabilang gilid. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal, tungkol ito sa kaligtasan. Mas mabilis mawalan ng init ang katawan ng bata, kaya inilalagay sila sa gitna para makatanggap ng init mula sa lahat ng direksyon. Ang mga nakakatanda naman, kahit hindi na ganoon katibay ang katawan, ay madalas natutulog malapit sa apoy para maramdaman ang init nito ng diretsyo at para madaling magising kapag kailangan itong alagaan. Ang grupo ay gumagana parang isang buhay na sistema. Bawat posisyon ay pinili ng may dahilan. Ang pagtulog ng magkakalapit ay nakakatulong din para maresolba ang isang problema namin. Madalas, hindi pinapansin ng modernong mundo ang mga kubo. Kahit yung pinakamagagandang kubo, may maliliit na butas kung saan nakakaipasok ang malamig na hangin. Sa pagtulog ng magkakatabi, minsan sobrang lapit hanggang magsalubong ang mga balahibo. Nakagawa ang mga sinaunang pamilya ng hadlang ng init na pinagsasaluhan. Parang insulasyon ng tao ito, isang pader ng mga katawan na nakabalot sa mga balat ng hayop. May mga ebidensyang arkeolohikal ng mga pinagsasaluhang higaan na may marka na nagpapakita na maraming tao ang gumagamit ng parehong banig na gawa sa damo na sumusuporta sa ideyang ito. Hindi ito tungkol sa privacy. Wala pa kasi ang konseptong iyon gaya ng pagkaintindi natin ngayon. Ngayon na ito, tungkol ito sa sama-samang pag-survive kung saan ang pagiging malapit ay ginhawa, hindi abala. Nakakatuwa, naniniwala ang ilang antropologo na ang pagkakaayos ng pagtulog ay sumasalamin din sa estruktura ng lipunan. Ang mga pinakamahuhusay na mga ngaso o mga lider ay maaaring wala sa pinakamalambot na lugar sa kubo, pero madalas silang inilalagay ng maayos, baka sa gilid malapit sa pintuan, para handang kumilos kung may panganib. Sa ganitong paraan, pati ang pagtulog ay may dalang responsibilidad. Ang matulog ay bahagi ng isang kadena ng tiwala sa bawat isa. Ang posisyon ng tao na may dalang kahulugan. At kung nakatulog ka na nang ligtas dahil may nagbabantay sa'yo, alam mo kung gaano kalakas ang pakiramdam ng kaayusan na yon. Isa pang madalas hindi napapansin ay ang presensya ng mga hayop. Ang mga aso na na-domesticate ng mga 15,000 taon na ang nakalipas ay maaaring kasama sa mga kubo. Isipin mo na lang na nakayakap ka sa isang kasama na parang lobo, nakadikit sa iyong mga binti, nagbibigay ng init at seguridad. Hindi lang mga tao ang nagkakatipon-tipon, pati na rin ang kanilang mga tapat na alaga. Nagtatambak sila sa isang bilog ng balahibo at hininga sa liwanag ng apoy. Ang init ng katawan ng aso sa malamig na gabi ay hindi basta-basta. Para sa mga sinaunang pamilya, isa pa niyang dagdag na ginhawa sa paraan nila ng pagtulog. Siguro kasama sa gabi-gabing gawain ang mga tahimik na usapan, pagpapakanta ng lullaby, o mahinang paghaming bago tuluyang manahimik. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng kultura na kahit sa mga lipunang walang kuryente, bihira talagang manahimik agad pagkatapos kumain. Sa halip, dahan-dahan silang nagkukunwaring humupa ang usapan, nakangahulugan, mga magulang na pinapalma ang mga bata, mga nakatatanda na nagkukuwento, tahimik na halakhak na unti-unting napapalitan ng mga hikbi ng antok. Sa loob ng mga kubo, ang tahimik na ritmo na ito ay naging kasing tiyak ng pagsikat ng araw. Pagdating ng mga apoy na unti-unting nagiging mga baga, relaxed na ang mga katawan, kalmado ang isipan, at ang sama-samang init ng grupo ang nagpapadali sa paglusong sa pagtulog. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtulog noong unang panahon
ay kasing sosyal ng pagiging pisikal. Ang kubo ay hindi simpleng tambakan ng mga tao na nagtatago sa kanya-kanyang sulok, kundi isang buhay na organismo na sabay-sabay humihinga. Magkasama, nakabalot sa balahibo, napapaligiran ng ilaw ng apoy. Ang init ay hindi lang nasusukat sa temperatura, kundi sa lapit ng pamilya at komunidad. Kapag pumikit ka sa ganong paligid, ramdam mo talaga na ligtas ka, hindi lang dahil sa mga pader na gawa sa balat at buto, kundi dahil sa buhay na pader ng mga taong mahal mo. Ang gabi sa labas ng mga kubong iyon ay hindi kailanman tahimik. Isipin mo ang hangin na umiigpaw sa nagyayelong kapatagan, nagpapalakas ng tunog sa mga sanga at nagpapadala ng matalim na hangin na tumatama sa mga pader ng balat at buto. Mga bagyo. Dumating na may dalang kapal ng niyebe na nagipon sa mga gilid ng mga silungan. Minsan sobrang bigat nito, kaya parang pinatahimik ang mundo sa kakaibang katahimikan. Nanghuhuli ang mga mabangis sa dilim. Mga lobo, leon sa kuweba, o mga hyena, ang kanilang malalayong huni umaalingaw-ngaw sa gabi. Para sa amin, ang ganong mga tunog ay maaaring magdulot ng takot. Pero para sa mga sinaunang tao, bahagi iyon ng tunog ng buhay. Hindi ito nakakairita o nakakagulat, kundi pamilyar at inaasahan, isang gabi-gabing paalala na habang may panganib sa labas ng mga pader, ang kaligtasan ay nasa loob. Sa loob ng kubo, ibang klase ang ambience. Patuloy ang pagputok ng apoy. Sumusunod-sunod ang pag-alsa at pagbaba ng mga apoy sa bawat pag-ikot ng kahoy o baga. Mahinang kaluskos ng mga balat ng hayop sa bawat paggalaw ng katawan. Ang paghinga ng mga miyembro ng pamilya, may ilan na malalim at pantay, may iba naman na magaan at nauudlot ng paminsan-minsan sa paghilik, bumubuo ng parang natural na white noise. Sinabi ng mga arkeologo na nag-aaral ng mga modernong pangangaso at pangangalap na ganitong mga tunog ang nagbibigay ng ginhawa, pinapaalala sa bawat isa na hindi sila nag-iisa. Lalo na sa mga bata habang unti-unting natutulog. Napapalibutan ng mga pamilyar na tunog. Ramdam ang katiwasayan na kontrolado ang gabi. Ang mga huni ng mga mandaragit sa malayo ay may layunin din. Pinapaalala nito sa mga tao ang kanilang lakas bilang isang grupo. Sa loob ng kubo, may apoy at bilang, hindi sila mga walang kalaban-labang biktima. Ang pag-ungol ng mga lobo ay maaaring magising ng bata. Pero kapag narinig ang matibay na hininga ng magulang o ang nakakaaliw na pagkat-crackle ng apoy, agad na nawawala ang takot. Sa paglipas ng panahon, ang mga tunog na ito ay maaaring naging mga palatandaan, mga signal na nagpapatibay ng hangganan ng mundo sa labas at ng kanlungan sa loob. Para sa mga sinaunang tao, magkahalo ang takot at aliw na nagpapalakas ng kahalagahan ng komunidad at tirahan. May iba pang maliliit na tunog din, ang tuloy-tuloy na patak ng natutunaw na niyebe malapit sa apoy, paminsan-minsang pag-iyak ng mga buto habang nagbabago ang temperatura o biglang hampas ng hangin na pumapasok sa butas ng balat na pantakip. Lahat ng tunog na ito ay nakukuha sa gabi-gabing ritmo, baka nga ito pa ang gumagabay sa mga panaginip. Ang utak natin ngayon ay ganun pa rin. Hinahabi ng mga tunog sa paligid natin ang ating pagtulog. Madaling isipin na ang mga panaginip ng isang paleolitiko ay puno ng ungol ng mga leon o ang pagguho ng niyebe na hinubog ng mga narinig niya sa gabi. Ang katahimikan kapag dumating man ay bihira pero makapangyarihan. Sa mga kalmadong gabi, kapag huminto ang bagyo at ang mga mandaragit ay nasa ibang lugar, ang kubo ay nababalot ng halos ganap na katahimikan. Ang tanging mga tunog ay ang mga nagliliyab na baga ng apoy, mga buntong hininga, at ang mahihinang galaw ng mga natutulog. Ang tahimik na iyon ay tiyak na malalim, isang bihirang sandali ng kapayapaan sa isang mundong kadalasan ay puno ng panganib. Maaaring nakakabagabag nga sa umpisa yung kawalan ng karaniwang ingay ng mga hayop, na parang sinasabi sa mga tao na may kakaiba. Pero sa katahimikang iyon, mas malalim ang pahinga, hindi ginugulo ng mga ingay ng kalikasan,
isang bihirang biyaya sa panahon na kailangang laging maging alerto. Ang mga tunog sa paligid ng sinaunang kubo ay hindi lang basta ingay sa background. Bahagi ito ng karanasan ng pagtulog mismo. Bawat pag-iyak, ungol, at kaluskos ay nagpapalakas ng pagkakaiba ng panganib at kaligtasan ng bagyong nasa labas at init sa loob. Gabi-gabing palabas ito kung saan ang kalikasan ang tumutugtog ng kanyang ligaw na kanta at ang mga tao naman ay nagtipon-tipon, nagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang apoy. Para sa kanila, ang pagtulog ay hindi para isara ang mundo. Ito ay para matutong magpahinga habang patuloy ang kanta ng mundo. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bagay tungkol sa buhay noong unang panahon ay kung gaano ito kalalim na nakaugnay sa natural na ritmo ng mundo. Hindi tulad natin na may mga orasan, ilaw, at kumikislap na mga screen. Ang mga sinaunang tao ay natutulog kapag lumubog ang araw at gumigising kapag sumikat ito muli. Sa loob. Tag-init, ibig sabihin mas maikli ang gabi at mas maraming oras para manghuli at mag-ipon habang gising. Pero pag taglamig, kapag ang gabi ay napakahaba, madalas iba ang takbo ng tulog ng mga tao. Ang dilim ay tumatagal ng sobra, kaya ang tulog ay parang hati-hati, hindi tuloy-tuloy, kundi may mga sandali ng pahinga na hinahati ng mga pagkakataong gising. Tinatawag ito ng mga antropologo na segmented sleep, at maaaring ito ang natural na paraan ng pagtulog ng tao sa malaking bahagi ng kasaysayan. Sa mahabang gabi ng mga taglamig noong panahon ng yelo, ganito ang mga bahagi ng tulog. Naapektuhan siguro ng apoy ang mga tao. Unti-unti silang natutulog ng ilang oras, tapos gigising para magdagdag ng kahoy sa baga, nag-iisip ng tahimik o nagbabahaginan ng mga kwento sa dilim bago muling humiga. May mga talapa sa kasaysayan ng pre-industrial na Europa na nagsasabing ganito rin ang pattern, kung saan may tinatawag na unang tulog at pangalawang tulog. Malamang ganito rin ang buhay ng mga ninuno natin noong unang panahon, na ang gabi nila ay may mga sandaling paggising na natural lang talaga. Sa ganoong paraan, hindi sila nagigising na balisa o nag-iikot lang sa higaan. Hindi makatulog. Nakakaranas sila ng ganitong klaseng tulog na sadyang disenyo para sa tao. Ang haba ng gabi tuwing taglamig ang nakaapekto kung paano pinamamahalaan ng tao ang kanilang enerhiya. Ang pagtulog ng mas matagal sa mga malamig na buwan ay nakakatipid ng calories, lalo na kapag kakaunti ang pagkain. Para itong paraan ng kalikasan para mapanatili ang balanse ng buhay. Hindi kaya ng tao ang mag-hibernate. Pero ang mas matagal at mas malalim na tulog ang posibleng pinakamalapit na alternatibo. Sa pagpapahinga ng mas matagal, kapag maikli ang araw, naiiwasan ng mga sinaunang tao na masayang ang mahalagang enerhiya sa malamig na lugar kung saan mahirap mangaso at kakaunti ang mga tanim. Tila natutulog lang. Ang kanilang pag-iral ay maaaring nakasalalay sa pagsunod ng kanilang katawan sa takbo ng panahon sa mundo. Siyempre, ibang kwento ang gabi ng tag-init. Sa mga lugar na malapit sa hilaga o timog kung saan halos hindi lumulubog ang araw, mas maikli, magaan at madaling magising ang tulog. Imbes na mahaba at puno ng panaginip na gabi, may mga sandali lang ng pahinga sa gitna ng mahabang oras ng pagkilos, pero gumagana ang balanse. Sa taglamig, mas nagpapahinga sila at nag-iipon ng lakas. Sa tag-init naman, mas matagal silang nagtatrabaho at sinasamantala ang panahon, kasaganaan. Hindi pare-pareho ang tulog, kundi nababago depende sa panahon sa paraang halos hindi natin maiisip. Nakakatuwang isipin na baka mas mayaman ang tulog nila dahil dito. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na ang hati-hating tulog ay pwedeng magdulot ng mas malinaw na mga panaginip, mas mahabang oras sa REM cycle, at mas maraming pagkakataon para matibay ang alaala. Siguro kaya maraming bahagi ng unang kultura ng tao, mga alamat, kwento, ritual, ay konektado sa gabi.
sa mahahabang buwan ng taglamig, kasama ang pinahabang pahinga. At sa mga paggising-gising, ang isip ay naglalakbay, ang mga panaginip ay lumalago, at ang mga ideya ay nabubuo. Hindi sayang ang pagtulog. Ito ay matabang lupa para sa imahinasyon. Kaya ang kubo sa taglamig ay hindi lang lugar ng pahinga, kundi lugar kung saan ang kamalayan ng tao mismo ay maaaring lumawak at umunlad. Ang mahabang gabi ay nagbigay ng espasyo para sa mga panaginip, para sa mga bulong sa dilim, para sa mga pagninilay sa liwanag ng apoy sa pagitan ng mga bahagi ng pagtulog. Sa pag-angkop sa mga siklo ng liwanag at panahon, ang ating mga ninuno ay hindi lang nakaligtas sa taglamig. Ginawa nilang panahon ito ng mas malalim na pahinga, mas makulay na mga panaginip, at marahil ang pagsilang mismo ng imahinasyon. Malaki ang papel ng mga panaginip sa buhay ng mga unang tao. Isipin mo na humiga ka pagkatapos ng mahabang araw ng pangangaso o pamimitas. Mabigat ang katawan mo dahil sa pagkain at apoy. Unti-unting lumulutang ang isip mo nang walang istorbo ng mga nakasulat na salita, nagliliwanag na mga screen o mga schedule. Ang mundo sa loob ng pagtulog ang naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng karanasan. Para sa mga sinaunang tao, hindi kasing higpit ng sa atin ang hangganan ng panaginip at realidad. Ang mangarap ng ang mga hayop, ninuno, o ang mundo ng mga espiritu ay maaaring pakiramdam na kasing totoo ng paggising. Sinasabi ng ilang antropologo na ang mga panaginip ang isa sa mga pinakaunang paraan ng mga tao para maintindihan ang mundo. Tinitingnan ito bilang mga senyales, aral, o kahit mga tagubilin para mabuhay. Kapag iniisip mo, madali lang maintindihan kung bakit. Sa isang mapanganib at hindi tiyak na kapaligiran, kahit anong dagdag na kaalaman, kahit galing pa sa subconscious, ay maaaring naging malakas na gabay. Malaki rin ang papel ng apoy sa paghubog ng mga panaginip. Ang pagtulog habang may liwanag ng apoy. Hindi ito parang pagpapalutang-lutang lang sa madilim na kwarto. Ang kumikislap na ilaw ay sumasayaw sa mga talukap ng mata na bumubuo ng mga imahen sa ilalim ng kamalayan. Siguro'y nanaginip ang mga Neanderthal ng mga hayop na nagliliwanag na tumatalon sa paligid ng apoy o mga ninuno na lumilitaw sa mga tanawin na pinapailawan ng apoy dahil iyon ang mga huling tanaw bago matulog. Ipinapakita ng mga arkeolohikal na ebidensya na hindi lang praktikal ang apoy, kundi sentro rin ito ng buhay komunidad. At makatwiran lang na isipin na ang mga hipnotikong galaw nito ay napupunta rin sa panaginip. Kahit ngayon, kapag nakaupo tayo sa paligid ng apoy, madalas tayong mapang-akit sa parang trance na estado, nakatitig ng hindi nagsasalita habang ang isipan ay naglalakbay. Kung imultiply mo yan sa katahimikan at pag-iisa noong panahon ng yelo, siguradong ang mga panaginip ay naging isang pang-araw-araw na ekstensyon ng mahika ng apoy na nagpapalabo sa hangganan ng imahinasyon at realidad. Mga panaginip tungkol sa gutom at kasaganaan din ang malamang na nangingibabaw sa mga gabi ng taglamig. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na ang mga taong natutulog na gutom ay madalas managinip ng pagkain. Detalyado, vivid, halos nakakahirapang mga pangitain ng pagkain. Ang mga sinaunang tao na ang kaligtasan ay nakasalalay sa araw-araw. Ang tagumpay sa pangangaso o pangangalap ay tiyak na naranasan din nila. Isipin mo na nanaginip ka ng kawan ng mga bison, sagana at malapit, tapos gigising ka sa kawalan dulot ng taglamig. O baka naman kabaligtaran, busog na busog pagkatapos ng isang bihirang handaan, kaya nanaginip ka ng pasasalamat, kapanatagan, at parang walang katapusang supply. Ang gutom at busog ang nagiging laman ng kanilang mga panaginip gabi-gabi, sumasalamin sa kanilang pinakamalalim na pangangailangan. Hindi basta-basta ang mga panaginip na ito. Para itong emosyonal na ensayo ng kaligtasan
na naglalarawan ng mga pangitain, ng mga pinakamahalaga. Siguro, punong-puno rin ng mga hayop ang kanilang mga mundo ng panaginip. Batay sa mga ebidensya mula sa sinaunang sining, ang mga pinta sa kuweba ng Lascaux, Chauvet at Altamira ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga hayop sa kanilang buhay at imahinasyon. Mga kabayo, mammoth, leon at aurochs ang iginuhit hindi lang bilang pagkain kundi bilang makapangyarihang presensya, madalas na parang gumagalaw sa isang panaginip. Nakakatuwang isipin kung ang mga pintang ito ay bunga ng mga panaginip. Kasi nga, baka ang pagtulog lang ang panahon na nakikita ng tao nang malapitan ang mga hayop nang walang panganib. Pinag-aaralan nila ang galaw ng mga hayop habang ligtas sa isip. Siguro, ang mga panaginip ang nagbibigay ng ideya sa mga mangangaso o kahit ilusyon lang, kaya pakiramdam nila ay mas handa sila sa paghahabol. Ang pagsasanib ng panaginip, sining, at pag-survive ay nagpapakita na para sa mga sinaunang tao, ang tulog ay hindi pagtakas mula sa mundo ng mga hayop. Ito ay mas malalim na pagpasok dito at mayroon ding mga panaginip tungkol sa kamatayan at mga ninuno. Ang mga libingan na libu-libong taon na ang tanda ay nagpapakita na may paniniwala na ang mga tao noon tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, na parang iniisip nila ang isang mundo na hindi nakikita, kung saan nananatili ang mga patay. Ang mga panaginip na may kakaibang mga tagpo at usapan ay maaaring nagpatibay sa mga paniniwalang ito. Ang mangarap ng isang nawalang kamag-anak ay hindi basta tinatanggal bilang walang kwenta. Maaaring tiningnan ito bilang tunay na pagdalaw, isang sandali ng koneksyon sa pagitan ng mga mundo. Sa ganitong paraan, ang mga panaginip ay naging espiritual, isang tulay sa pagitan ng panahon at kamatayan. May ilang mga mananaliksik pa nga na nagsasabing ang relihiyosong pag-iisip mismo ay maaaring nagsimula sa karanasan ng panaginip noong unang nagtanong ang mga tao kung bakit nila ito nararanasan. Namamatay sila habang natutulog at kung ano ang ibig sabihin noon tungkol sa pag-iral. Sa loob ng mga kubo, noong mahahabang gabi ng taglamig, maaaring ang mga panaginip ang pinakaunang sermon ng sangkatauhan. Ang nagpapalakas pa nito ay kung paano kaya na ang pagtulog na magkakasama ay nakapagpalalim ng kahulugan ng mga panaginip. Isipin mo na may grupo na gumigising sa gabi, gumagalaw habang pinapalakas ang apoy, at may isang tahimik na nagbabahagi ng kakaibang panaginip na naranasan niya. Siguro may iba pang nagdagdag ng sarili nilang mga panaginip na bumubuo ng isang kwento na nag-uugnay sa grupo. Ang mga kwentong ito ay maaaring naging hindi lang sa umaga ikinukwento, kundi pati agad pagkagising mula sa hati-hating tulog sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga panaginip noon ay hindi lang personal na mga larawan, kundi mga kwentong pinagsasaluhan na humuhubog sa mga desisyon at paniniwala ng grupo. Sa mundong bawat desisyon ay buhay o kamatayan, maaaring may bigat ang mga panaginip, gumagabay sa panghuhuli, nagbabala, nagbibigay inspirasyon sa mga ritual. Para sa kanila, ang mundo ng panaginip ay hindi hiwalay sa realidad. Bahagi ito ng gamit sa pag-survive na kasing totoo at kasing halaga ng mga gamit sa apoy at mga kubo. Kapag iniisip natin ang mga sinaunang tao na dahan-dahang dumadaloy, tulog na, madali lang isipin na ito ay isang personal na karanasan. Isang katawan na nakabalot sa mga balahibo, mga mata na unti-unting pumipikit, isipan na unti-unting naglalaho. Pero sa totoo lang, ang pagtulog sa mga kubong iyon ay bahagi ng isang mas malaki pang bagay. Ang pagpapasa ng kaalaman mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Tuwing gabi, ang mga gawain bago matulog ay naging mga aral. Pinapanood ng mga bata kung paano naglalagay ang mga matatanda ng damo sa sahig para hindi madampi. Paano tinatago ang mga balahibo para mapigilan ang hangin. Paano maingat na tinatakpan ang mga baga
para manatiling nag-aapoy hanggang umaga. Hindi ito mga nakasulat na tagubilin, kundi mga karanasang pinagdadaanan, mga gawi na natutunan gabi-gabi. Pagdating ng panahon na kayang mag-alaga ng apoy o manahin ng balat ang bata, parang natural na sa kanila ang mga kakayahan, nakatala sa isip na parang kalamnan. Sa ganitong paraan, bawat gabi ng taglamig ay parang silid-aralan na walang pader, nagtuturo ng pag-survive, hindi sa pamamagitan ng leksyon, kundi sa sabayang paggawa. Lumalago rin ang tradisyon mula sa mga gabi-gabing gawain. Ang pagtulog ng magkakasama sa masikip na lugar ay nagpapalakas ng pagkakakilanlan ng grupo, nagpapaalala sa lahat ng kanilang papel sa kabuuan. Mga antropologo na nag-aaral ng oral, napapansin sa mga kultura na ang mga tradisyon ay kadalasang nabubuo mula sa paulit-ulit na mga ritual at ang gabi-gabing paghahanda para matulog ang isa sa mga pinakapangunahing ritual. Isipin mo ang sunod-sunod na gawain, ang pagkain, ang mga kwentong sinasabi sa ilaw ng apoy, ang pagpapahupa ng mga boses, ang mga bata na nagsisiksikan sa gitna, ang nakatatanda na inaayos ang huling bahagi ng pugon. Ang mga paulit-ulit na ito ay naging tanda ng kultura, nagsisilbing pundasyon ng pagkakakilanlan mula henerasyon hanggang henerasyon. Hindi ka lang natutulog, nakikibahagi ka sa isang paraan ng pamumuhay na umuugat pa sa mga ninuno. Ipasa sa mga susunod na henerasyon. Ang kubo sa taglamig ay isang lugar din kung saan ang mga kwento at pagtuturo ay umabot sa pinakamalalim na kahulugan. Dahil tahimik ang paligid, dahil sa niyebe at dilim, mas malaki ang bigat ng mga salita. Ang mga aral ng araw, paano maghanap ng hayop, paano maghabi ng banig mula sa mga damo, paano kilalanin ang halamang gamot ay maaaring ikuwento ng mahina bago matulog. At dahil sa hati-hating tulog, madalas may oras sa kalagitnaan ng gabi na gumigising ang mga tao at nag-uusap ng tahimik. Hindi ito basta usapang walang kwenta. Ito ay reinforcement. Yung batang medyo antok na nagtatanong, bakit tayo naglalagay ng mga dahon ng pino sa ilalim ng mga balahibo? Agad siyang sasabihan. Kasi pinipigil nila ang mga insekto at nananatiling presko ang amoy buong gabi. Yung mga ganitong usapan na parang bahagi ng pagtulog ang nagpapakita na ang kaalaman ay laging abot kamay. Pati mga panaginip ay maaaring naging gamit sa pagtuturo. Kapag ang isang matanda ay nanaginip ng pangangaso o ng isang ninuno, ibinabahagi niya ito bilang gabay. Natututo ang mga bata na makinig hindi lang sa mundo ng paggising, kundi pati na rin sa nakatagong mundo ng pagtulog. Sa ganitong paraan, ang gabi-gabing pahinga ay naging parang canvas kung saan ipininta ang mga aral. May mga praktikal, may mga simboliko. Hindi matiyak ng mga arkeologo kung gaano kahalaga ang mga panaginip noon, pero sa mga kulturang malapit pa rin sa kalikasan ngayon, pantay ang bigat ng panaginip at ng mga karanasan habang gising. Sa loob ng isang kubo sa taglamig, kung saan halos nagkakahiwalay na ang buhay at imahinasyon, malamang na ang mga panaginip ang humubog sa pag-unawa ng mga kabataan sa kanilang mundo, na naglalaman ng mga aral na puno ng damdamin. Dahil praktikal sila, nariyan din ang tahimik, pero malakas na pagtuturo ng tibay ng loob. Ang lumaki sa kubo sa gitna ng nagyeyelong taglamig ay natutunang kaya mong gumawa ng ginhawa kahit sa mahirap na kalagayan. Nararamdaman ng bata ang pagkakaiba ng paghiga sa hubad na lupa at paghiga sa banig na damo, ng pagkakabuklod sa manipis na balat at pagkakatakip ng mabigat na balahibo. Sa paglipas ng panahon, tinuruan siya ng mga karanasang iyon ng kahalagahan ng paghahanda, ang karunungan ng pagiging mapamaraan, at ang katotohanang ang pag-survive ay hindi basta-basta lang. Swerte lang yan, kundi dahil sa sinasadyang pagkilos. Madaling maisip na may matanda na nagsasabing sa isang batang hindi mapakali, tingnan mo kung gaano kakainit dahil nagtrabaho tayo ngayon, bukas tutulungan mo naman mag-ani ng mga sanga.
hindi lang basta pagtulog. Patunay yon ng pinaghirapang araw, gantimpala ng pagiging maingat at leksyon din sa sarili. Sa ganitong paraan, bawat gabi ng taglamig sa loob ng kubo ay naging bahagi ng kwento ng tatag ng tao. Higit pa sa init at ginhawa, may malalim na kahulugan ang pagtulog. Dito nabubuo ang susunod na henerasyon. Hindi lang sa pagkain na kinakain nila o sa mga pangingisda na sinasalihan nila na buo ang kanilang pagkatao, kundi pati na rin sa mga gawin ng pagpapahinga na ipinapasa mula sa isang panahon patungo sa susunod. Ang mga maliliit na gawa tuwing gabi, tulad ng paglalagay ng kahoy sa apoy, pagtakip ng balat sa bata, at pagbulong ng mga kwento bago matulog, ang nagdadala ng kaalaman ng tao sa paglipas ng 1,000 taon. Tinitiyak nito na kapag sumikat ang araw at ang mundo sa labas ay nababalutan pa ng yelo, ang mga tao sa loob ay hindi lang buhay, kundi mas matalino, mas handa, at malalim ang koneksyon sa kanilang mga ninuno. Ang tulog ay hindi lang pagtatapos ng araw. Ito ang hibla na nagdudugtong ng isang henerasyon sa susunod. Kapag iniisip natin ang mga sinaunang kubo, madalas nating isipin na mga pansamantalang tirahan lang yon. Mga payak na gusali na itinayo lang para sa isang panahon tapos iniwan kapag lumipat na ang grupo. Pero may ebidensyang nagpapakita ng mas malalim pa. Maraming kubo ang ginagamit ng matagal, inaayos at binabago sa loob ng mga taon, kahit dekada pa. Bawat taglamig ay nagdadagdag ng bagong patong ng alaala. Ang abo mula sa maraming apoy ay naiipon sa mga pugon, nagiging madilim. Mga mantsa sa lupa na hanggang ngayon ay nakikilala pa rin ng mga arkeologo. Mga itinapon na buto, sirang mga gamit, at pati na rin ang mga natirang banig na ipon na nagpapaalala sa atin na hindi lang ito mga silungan, kundi mga lugar na tinitirhan, puno ng araw-araw na buhay. Para sa mga natutulog dito, ang kubo ay hindi lang basta lugar para magpainit. Ito ay tahanan, lalagyan ng kanilang kasaysayan. Siguradong sobrang dami ng mga damdamin at amoy sa loob. Pumasok ka lang sa isa sa mga kubong ito, mararamdaman mo agad ang halong amoy ng kahoy. Naka-absorb ang usok sa mga balat ng hayop. Pinahid ang taba ng hayop sa mga tahi para hindi pumasok ang hangin. Yung amoy ng pine branches na nakalatag sa sahig. Habang tumatagal, nagsanib ang mga amoy na ito at naging isang pamilyar na samyo. Amoy ng kaligtasan, ng tuloy-tuloy na buhay, ng pamilya. Parang yung mga amoy na naiisip natin sa mga bahay natin nung bata pa tayo, tulad ng kusina, fireplace, o yung paborito nating kumot. Siguro, dala-dala ng mga sinaunang tao sa loob nila yung alaala ng mga kubo sa taglamig. Alam ng batang lumaki sa ganyang paligid na kahit hindi sabihin, yung pagsasama ng usok, ang balahibo at pino ang puso ng tahanan. Ang pagtulog ay hindi lang tungkol sa init. Ito ay tungkol sa pagkalunod sa isang lugar na puno ng ginhawa ng mga pamilyar na bagay. May mga marka rin na nagpapakita na ang mga kubo ay higit pa sa pagiging praktikal lang. Minsan, may mga arkeologo na nakakita ng mga buto na may disenyo o mga pader na may pulang pintura sa loob ng mga silungan. Bagamat bihira, ang mga palatandaan na ito ay nagpapahiwatig na kahit pansamantalang tirahan ay maaaring lagyan ng personal na kahulugan. Isipin mo ang isang pamilya na nakaupo sa tabi ng apoy habang ang isang magulang ay nag-ukit ng simpleng hugis sa buto o batang nagkakalat ng okre sa balat ng pader. Habang lumilipas ang mga panahon, dumarami ang mga marka na ginagawang parang canvas ng alaala ang kubo. Kahit na muling itayo o ilipat ang kubo, ang paglalagay ng mga simbolo o sining dito ay nag-uugnay sa pagkakakilanlan ng grupo. Ang kubo ay naging higit pa sa kahoy at balat. Naging isang gallery ng mga pinagsaluhang sandali na naipreserba sa liwanag ng apoy. Malamang na nagtagpo-tagpo ang mga henerasyon sa loob ng mga silungan na ito. Isang matanda na minsang nagtayo ng kubo noong siya'y bata pa
ay maaaring maupo rito balang araw. Sa tabi ng apoy, pinapanood ang mga apo na unti-unting natutulog sa ilalim ng iisang bubong. Para sa kanila, ang kubo ay simbolo ng pagpapatuloy. Patunay na ang naipasa nilang kaalaman ay nagbigay daan para makaraos ang bagong henerasyon. Ang mga natuklasan sa arkeolohiya ng paulit-ulit na gamit na pugon at mga patong-patong na higaan ay nagpapatibay sa ideyang ito. Paulit-ulit na bumabalik sa parehong lugar bawat panahon, pinagdugtong ang nakaraan at kasalukuyan sa pinakatunay na paraan. Ang kubo ay hindi lang basta gusali. Isa itong sandigan sa panahon, paalala sa mga nakatira dito na bahagi sila ng isang mas malawak na bagay. Sila mismo. Ang paglalagyan ng mga alaala ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Bawat taglamig ay may kanya-kanyang tagumpay at pagkalugi. Isang taon, maaaring mag-echo ng tawanan ng kubo pagkatapos ng matagumpay na panghuhuli at salusalo bago matulog. Sa ibang taon naman, maaaring manahimik ito at punong-puno ng dalamhati dahil sa pagkawala ng isang miyembro ng pamilya. Pero sa kabila ng lahat, nanatili ang lugar, dala-dala ang mga emosyon sa mismong mga dingding nito. Ang pagtulog sa parehong pamilyar na lugar gabi-gabi ay nag-uugnay sa mga tao, hindi lang sa kanilang grupo, kundi pati na rin sa ang tuloy-tuloy na mga karanasang nangyari noon pa. Tulad ng mga modernong tao na minsang nakakaramdam ng ginhawa kapag bumabalik sa kwarto nila noong bata pa sila, sigurado akong naramdaman din ng mga sinaunang tao ang kapanatagan dahil sa pagtitiyaga ng kanilang mga tirahang pangtaglamig. Kaya ang mga kubo ang naging taguan ng mga alaala ng tao bago pa man nagkaroon ng mga permanenteng baryo o lungsod. Sila ang unang arkitektura ng pagkakakilanlan, hindi lang naglalaman ng mga katawan, kundi pati na rin ng mga alingawngaw ng di mabilang na gabi, di mabilang na hininga, di mabilang na mga pangarap. Bawat baga na kumikislap sa dilim, bawat balat na mas mahigpit na nakatali laban sa lamig, dinagdag ng simula ang isa pang hibla sa habi ng alaala. Pagdating ng bukang liwayway, hindi nagigising ang mga tao sa isang walang kinikilingan na lugar, kundi sa isang sisidlan ng kanilang sariling kasaysayan. Sa ganitong paraan, ang mga kubo ay hindi lang simpleng panangga sa lamig. Sila ang pinakaunang pagpapahayag ng tinatawag nating tahanan ngayon, na humuhubog sa pag-unawa ng mga henerasyon tungkol sa ginhawa, tuloy-tuloy na buhay, at ang kahulugan mismo ng pagtulog. Sa loob ng kubo sa taglamig, ang mahabang gabi ay tila walang katapusan, at kasabay nito ang isa sa pinakamatandang tradisyon ng sangkatauhan, ang pagkukuwento. Isipin mo nga, sa paligid ng apoy na unti-unting humihinang, ang mga aninoy sumasayaw sa mga dingding ng kubo habang nagtitipon-tipon ang grupo, puno ang tiyan mula sa hapunan, at ang mga salita ay dumadaloy bago pa man matulog. Hindi lang ito basta kwentuhan. Parang palabas ito, leksyon, at aliw na pinagsama-sama. Minsan, nagkukwento ang mga matatanda tungkol sa mga nagdaang pangangaso o nagbubuo ng mga alamat tungkol sa mga espiritu ng mga hayop. Pinapalma ng mga magulang ang mga bata gamit ang mga kwentong nagbibigay ng aliw at aral, pinaghalong imahinasyon at payo para sa kaligtasan. Sa mga sandaling iyon, ang kubo, hindi lang siya basta kanlungan, parang entablado siya, at ang kwento ang bida bago tuluyang humimbing sa tulog. Ang lakas ng mga kwentong ito ay hindi lang sa laman, kundi sa tamang oras ng pagkukwento. Kapag narinig mo sila sa gabi habang unti-unting antukin na ang isip, mas tumitibay ang mga alaala. Sabi ng modernong neuroscience, pinapalakas ng utak ang alaala habang natutulog, lalo na sa mga oras pagkatapos matuto. Kaya kapag ang bata sa kubo ay nakikinig ng kwento tungkol sa unang apoy o babala tungkol sa mapanganib na ilog, hindi lang basta kwento yon para sa libangan. Nakasiksik yan, lalo pang tumibay habang nagpapahinga tayo gabi-gabi. Ang mga kwento ay parang nakaukit sa isip natin. Sa ganitong paraan, ang mga kwentong pambata bago matulog
ay hindi basta-basta lang. Isa yan sa mga unang paraan ng pagtuturo. Ginagawang klase ng imahinasyon ang mga oras bago matulog. Siguro, yung iba sa mga kwento ay naging parang panaginip, nalilito kung gising o tulog, mga alamat ng mga hayop na nagsasalita, mga espiritu na naglalakad sa mga bundok o mga ninuno na lumilitaw sa apoy. Siguro ay natural ito sa mga taong diretsyo ang dating mula sa kwento ng tagapagsalaysay papunta sa mundo ng mga panaginip. Sa ganitong paraan, pinagtitibay ng mga kwento at panaginip ang isa't isa na nagbibigay ng kredibilidad sa bawat isa. Kung nanaginip ka ng malaking mamut matapos makinig ng kwento tungkol dito, hindi ba't patunay iyon na totoo ang kwento? Paulit-ulit ang siklo. Binubuo ng mga kwento ang mga panaginip. Pinagtitibay ng mga panaginip ang mga kwento at magkasama nilang binuo ang mga alamat na nagbigay kahulugan. Mga buong kultura. Malaki rin ang papel ng akustika ng kubo. Sa mga maliit at saradong espasyo, lumalakas ang mga boses kaya kahit mga bulong ay naririnig ng malinaw. Isipin mo na nakahiga ka sa ilalim ng balahibo, nakapikit ang mga mata, pero naririnig mo pa rin ang bawat salita ng matatanda mula sa kabilang dako ng apoy. Ang pagputok ng apoy sa pagitan ng mga pantig, ang mahinang ugong ng boses na pataas at pababa. Ginagawa nitong halos banal ang karaniwang usapan ang mga detalye na ito. Kahit ang ritmo ng pagkukuwento, ang mga paghinto, ang pag-uulit-ulit, ang dahan-dahang pagbuo ng suspense ay nakakapanatag sa mga nakikinig. Nasa gitna ka ng paggising at pagtulog. Sa ganong estado, hindi lang basta kwento ang naririnig, para kang nahuhumaling, lumalalim sa isip na hindi kayang labanan ng malay. Ang tradisyon ng pagkukwento tuwing taglamig ay nagpapalakas din ng pagkakakilanlan ng grupo. Bawat kubo siguro may kanya-kanyang koleksyon ng mga kwento na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. May ilan na personal, tulad ng tapang ng tiyuhin na nakapatay ng oso o ang talino ng lola na nakakita ng pagkain sa matinding panahon. May mga mito naman na naglalahad kung paano nagsimula ang lahat, ng apoy, mga bituin o mga espiritu ng mga hayop. Ang pagkalunod sa pagtulog pagkatapos ng mga kwentong iyon ay hindi lang basta pahinga. Para itong paglubog sa pagkakaisa ng grupo, dala ang kasaysayan at mga pinahahalagahan nito sa ilalim ng kamalayan. Bawat gabi ay parang ensayo ng pagiging kabilang, pinalalakas ng mga salita na mas nagbubuklod sa grupo kaysa kahit anong balat o buto. At pag natapos ang mga kwento, bumabalik ang katahimikan. Pero ito ay katahimikang may malalim na kahulugan. Natural na sumusunod ang tulog, parang inihanda ng ritmo ng mga salita ang katawan at isip para dito. Ang mga panaginip ay nagpatuloy kung saan natapos ang mga kwento. Dinadala ang mga ito sa mga pribadong mundo sa loob ng sarili. Pagkapukaw ng tao, hindi nakakalimutan ang mga kwento, kundi muling nabubuhay, handang ikwento ulit. Sa ganitong paraan, ang mga kubo sa taglamig ay hindi lang kanlungan para matulog, kundi mga pugad ng kultura kung saan nagsasanib ang imahinasyon, alaala, at pahinga. Ang pagsara ng mga mata pagkatapos ng kwento ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay pagpapatuloy nito, bumulong sa mga panaginip hanggang sa umaga. Madaling isipin ang mga sinaunang kubo bilang mga simpleng kanlungan. Praktikal lang, mga patpat, balat, at buto na pinagsama-sama para labanan ng lamig. Pero ang ebidensya nagpapakita ng mas malalim pa. Ang mga tirahang ito ay parang mga canvas din, mga lugar kung saan ang sining at simbolismo ay sumisingit sa mismong espasyo kung saan nagpapahinga ang mga tao. Nakadiskubre ang mga arkeologo ng mga piraso na may pulang kulay na okre, mga butong may ukit at mga dekoradong gamit sa mga bahay. Kahit na ang sining sa kuweba ang madalas na pinagtutuunan ng pansin, ang mas maliliit at banayad na bakas ng pagkamalikhain sa araw-araw na mga lugar
ay kasing halaga rin. Hindi ito mga tirahang walang pagkakakilanlan. Sila ay personalized, puno ng kahulugan, at may mga imaheng bumubuo sa karanasan ng gabi. Kapag humiga ka sa ilalim ng mga marka na iyon, parang natutulog ka sa espasyong may daladalang simbolo ng pagkakakilanlan, alaala, at baka proteksyon pa. Isipin mo ang papel ng kulay, ang pulang okre, isa sa mga pinakaunang pigment ng tao, ay madalas lumalabas sa mga sinaunang konteksto. Sabi ng ilang mga mananaliksik, ito ay simbolo ng buhay, dugo, at bagong simula. Isipin mo ang isang pamilya na natutulog sa loob ng bahay kubo kung saan ang mga gamit, balat ng hayop, o kahit ang mga pader ay may mga bakas ng kulay, ng pulang pigmento. Hindi ito halata sa dilim, pero mahalaga ang presensya nito. Paalala ito ng mga ritual na ginagawa sa araw, ng mga kwentong konektado sa mga ninuno, at ng patuloy na ugnayan sa nakaraan. Katulad ng ibang tao ngayon na naglalagay ng litrato o agimat sa tabi ng kama, malamang na pinalilibutan din ng mga sinaunang tao ang kanilang sarili ng mga bagay at marka na nagbibigay ng kapanatagan habang sila'y natutulog. Higit pa sa palamuti ang pigmento. Isa itong tahimik na sinulid ng kahulugan na hinabi sa kilos ng gabi-gabing pahinga. May simbolikong gamit din ang mga bagay, gampanin, nakakita ng mga inukit na estatwa, kwintas na gawa sa buto o kabibe, o mga dekoradong sungay na nauugnay sa mga tirahan. Ang mga bagay na ito ay maaaring nagsilbing mga agimat, mga bagay na pinaniniwalaang may kapangyarihan o proteksyon. Ang paglalagay ng ganitong bagay malapit sa tulugan ay para gumawa ng hangganan laban sa hindi kilala. Sa mundong puno ng mga mandaragit sa labas at ang pagitan ng panaginip at paggising ay parang manipis lang, ang mga simbolikong bagay ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng kontrol. Maaaring hindi nila naintindihan ang mga panaginip bilang mga random na paggalaw ng utak, kundi bilang mga pakikipagtagpo sa ibang mundo, at ang pagkakaroon ng mga simbolong pangproteksyon malapit lang ang nagpaligtas sa mga paglalakbay na iyon. Gabi-gabi, ang mga maliliit na likhang sining na ito ang nag-uugnay sa materyal at espiritual, na ginagawa ang simpleng kubo na isang lugar na may ritual na kahalagahan. Ang ugnayan ng sining at pagtulog ang posibleng dahilan kung bakit ang karamihan sa sinaunang sining ay parang panaginip din. Ang mga hayop na ipininta sa mga kuweba na may pinalaking sukat at malalambot na linya ay halos parang mga bisyon na nasilayan sa pagitan ng paggising at pagtulog. Posible kaya na pareho silang ang mga imahinasyon na bumuo ng mga larawan ay pinakain din ng mga panaginip tuwing gabi na nararanasan sa mga kubo. Baka may mga ngaso na nanaginip ng isang dambuhalang bison na nagliliwanag, tapos kinukulot niya ang itsura nito sa buto na nakalagay malapit sa dapugan. Sa ganitong paraan, ang tulog, panaginip, at sining ay naging isang siklo. Panaginip na nagbibigay inspirasyon sa mga larawan. Mga larawan na humuhubog sa paniniwala. Paniniwala na nagpapakulay sa mga susunod na panaginip. Ang magpahinga sa ganitong lugar ay parang nakatira sa isang buhay na galeriya ng ilalim ng kamalayan. Malamang na natututo ang mga bata ng mga simbolong ito bilang bahagi ng kanilang gabi-gabing gawain. Isang kwintas na suot ng magulang, marka sa dingding ng balat, o maliit na estatua na nilalagay malapit sa apoy ang pwedeng magpasimula ng walang katapusang tanong bago matulog. Bakit tayo nagpipinta gamit ang pula? Bakit inukit ang hayop na ito? Bawat sagot, praktikal man o mistikal, ay nagpapatibay ng mga pagpapahalaga ng grupo. Sa paglipas ng panahon, ang koneksyon ng mga simbolo at pagtulog ay naging bahagi na ng kultura. Ang ilang kulay, hugis o bagay ay naging simbolo ng kaligtasan, ginhawa o babala. Ang mga simbolikong kahulugang ito ang humubog hindi lang sa mga panaginip, kundi pati na rin sa mismong karanasan
ng unti-unting pag-idlip. Bata. Ang pagtulog sa ilalim ng inukit na sungay ay hindi lang basta pagpikit ng mata. Parang pagpasok ito sa isang ligtas na lugar kung saan nananatili ang kapangyarihan ng mga ninuno. Kaya ang mga kubo tuwing taglamig ay hindi lang kanlungan mula sa lamig, kundi mga lugar na puno ng sining at kahulugan. Ang init mula sa apoy at balahibo ay pinaghalo sa simbolikong init ng mga kulay, ukit at mga bagay. Ang pagtulog mismo ay nakapaloob sa mga simbolong ito, kaya ang pahinga ay naging isang ritual na gawain. Tuwing gabi, kapag ang mga tao ay humihiga, hindi nila ito ginagawa sa isang walang kwentang lugar. Sila ay natulog sa loob ng buhay na pagpapahayag ng kultura kung saan bawat marka, kulay at bagay ay bumubulong ng mga kwento. Hindi hiwalay ang mga panaginip sa sining. Magkasama sila sa iisang agos ng imahinasyon. Sa ganitong paraan, ang kubo ay hindi lang unang tahanan, kundi unang gallery, unang dambana, unang lugar kung saan nagsasanib ang pagtulog, simbolo at espiritu. Bago pa man humiga ang sinuman sa mga kubo sa taglamig, may trabahong kailangang tapusin. Hindi basta-basta dumarating ang tulog. Kinakamtan ito sa maingat na paghahanda. Tuwing gabi, may sariling ritmo ng pag-aayos ang bawat isa sa grupo. Ang mga matatanda ang nagtatakip ng mga butas sa balat ng kubo kung saan nananakaw ang hangin. Ang mga bata naman ang kumukuha ng mga kumpol ng damo o sanga, habang ang mga matanda ang nagbabantay sa apoy, tinitiyak na may sapat na panggatong malapit para sa mahabang gabi. Pinapakita ng mga ebidensyang arkeolohikal ng mga patong-patong na sahig, inayos na pugon, at muling gamit na mga higaan na ang mga kubo ay hindi basta-bastang mga estruktura lang. Ito ay mga buhay na lugar na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Para maghanda ng... Ang layunin ay ihanda ang katawan at isipan para sa pahinga, ginagawang isang santuwaryo ang mga hilaw na materyales, gabi-gabi. Ang pangongolekta ng mga materyales ay naging bahagi ng siklo ng kaligtasan. Sa araw, nangongolekta ng mga sanga, mga tangkay ng damo, at mga balat ng hayop, hindi lang para sa mga gamit pang pangaso o damit, kundi para sa gabi na laging iniisip. Pinuputol ang mga sanga ng pino para gawing higaan. Mas pinapahigpit ang mga balat sa mga frame at dinadala ang mga kahoy mula sa paligid na kagubatan. Hindi ito mga pangkaraniwang gawain, may layunin ito para gawing mas maayos ang matinding taglamig, para maging kaya lang tiisin. Bawat desisyon may bigat. Kapag hindi maayos ang takip, baka may lamig na pumapasok, habang kapag kulang ang higaan, mahirap matulog ng maayos at komportable. Natutunan ng mga pamilya sa karanasan, sa trial and error, kung aling mga halaman ang pinaka-epektibong insulator, aling mga takip ang pinakasakto para harangin ang hangin, at kung paano ayusin ang higaan para hindi sumingaw ang tubig mula sa lupa. Ang survival, hindi lang tungkol sa panghuhuli. Kabilang din dito ang tahimik at paulit-ulit na paggawa para maging handa ang kubo sa gabi. Ang paghahanda na ito rin na itaguyod ang tiwala at pagkakaisa. Isipin mo ang isang bata na nanonood sa kanyang ina na pinupuno ng damo ang pagitan ng mga balahibo habang inaayos naman ng kanyang ama ang buto na suporta sa balangkas ng kubo. Hindi lang basta gawain ang mga ito. Mga aral ito, mga ritual na paulit-ulit na ginagawa araw-araw hanggang maging bahagi ng alaala. Lalaki ang bata na kusang marunong nang ulitin ang parehong mga gawain na ipapasa ang kaalaman mula henerasyon sa henerasyon kahit walang nasusulat na salita. Sa ganitong paraan, kasing halaga ng paggawa ng apoy o panghuhuli ang paghahanda ng kubo. Isang ritual ito ng pagpapatuloy na nag-uugnay sa bawat pahinga sa gabi sa isang tuloy-tuloy na kadena ng kasanayan at pag-iisip ng maaga. At habang ang bawat miyembro ng pamilya ay tumutulong, pinapatibay nila ang kanilang lugar sa grupo. Ang paghahanda ng kubo ay parang pagsasabi, sabay tayong nakaligtas
o hindi talaga. May emosyonal din na aspeto ang ritual na ito gabi-gabi. Sa paglahok sa paghahanda ng kanilang tulugan, nakakaramdam ang mga tao ng kontrol sa isang mundong hindi tiyak. Maaaring bumangga ang bagyo sa labas. Maaaring may mga mandaragit na nagmamasid malapit. Pero sa loob, nang maayos na nakatago ang mga balat at naipundar ang mga kahoy panggatong, naging parang kuta ng kaayusan ang kubo. Napapansin ng mga antropologo na yung mga ritual na ginagawa ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob, lalo na sa mga hindi tiyak na sitwasyon. At para sa mga sinaunang tao, ang pag-aalaga ng kubo ay ganoon din, isang sunod-sunod na gawain na nagpapakumpirma sa kanila na ginawa na nila ang lahat para maging ligtas ang gabi. Bawat kilos, mula sa pagwalis ng higaan hanggang sa pagtupi ng mga balat, hindi lang basta trabaho, kundi isang pahayag. Matutulog tayo ngayong gabi, gigising tayo bukas. Para sa mga bata, ang paghahanda na ito ay may dalang pakiramdam ng seguridad at pagkakabilang. Nakikita nilang ginagawang mainit na pugad ng mga matatanda ang kubo. Gabi-gabi, pinapakita nito na sila ay inaalagaan at pinoprotektahan. Ang kaluskos ng mga damong inilalatag, ang pag-ikot ng mga balat na inaayos, ang mahinang pagputok ng apoy na pinapalakas. Ang mga tunog na ito ang naging himig bago matulog, kasing aliw ng mga kwentong isinasalaysay pagkatapos. Bago pa man ang tahimik na bedtime routines sa mga modernong tahanan, may kanya-kanyang bersyon na ang mga sinaunang pamilya, isang sinfonya ng maliit, sinasadyang mga gawain na nagbago ng panganib maging ginhawa, kaguluhan maging katahimikan. Ang pagtulog hindi lang tungkol sa pagpikit ng mata.